Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. DOE muling tutulungan ang oil companies kasunod ng pagbaba ng presyo sa world market. Yan ang MBC TV Network News ni Winnie-Pearl Hesoro. Muling pupulungin ng Department of Energy ang oil companies kasunod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Sa panayam ng DZRH News kay Secretary Sharon Garin, ang officer in charge ng Department of Energy, sinabi nito na hanggang Biyernes ay makikipag-usap sila sa mga kumpanya ng langis para pag-usapan ang patungkol sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas. Kung araw hanggang Friday, meeting namin yung mga oil companies. May system kasi So, kailangan kausapin namin para palitan yung system. Pero we will attempt. Kasi pag bumaba din kasi nag-a-adjust din sila, no? Minsan-minsan lugi yung consumer, pero minsan lugi din yung oil company. So, ngayon baka pumayag sila, pero ayoko lang magsalita muna ngayon kung ano yung mangyayari ngayon or sa June 26. Ayon kay Garin, maganda ang bayanihan ng mga oil company dahil sa pagpayag nilang utay-utayin ang presyo nito imbes umano na maningil o itaas ng isang bagsakan. Maganda yung bayanihan ng oil companies kasi pumayag sila sa staggering. Imbes na maningil sila 4 pesos kaagad, 5 pesos 20, 260 lang muna yung sisingilin nila sa akyat. So, magandang magandang response ng oil companies. Tapos ngayon, may mga oil companies na nagbibigay ng discount ng piso sa kada litro sa mga jeep natin para rin matulungan. Samantala, kaninang umaga, nag-inspection si Garin sa ilang gasolinahan sa Taguig City para tingnan ang kalidad ng petrolyo at tingnan din kung tama ba ang dami o ang takal ng ikinakargang petrolyo sa mga sasakyan. Kaugnay niyan, sinabi ni Director Dino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau na posible ang tapyas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Abad, sa nakalipas umano na 2 araw ay bumaba na ang presyo ng crude oil sa mahigit $68 kada bariles sa pandaigdigang pamilihan. Kung magtutuloy-tuloy aniya ang ganyang trend, ay asahan na ang rollback sa susunod na linggo. For the past 2 days, bumaba ho talaga ang price. In fact, ang estimate namin, rollback ko tayo next week. Sa 2 days pa lang. 2 days? Oo. Ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday dahil hindi ho tayo sigurado kung matutuloy. Pero kung tuloy-tuloy ang pagbaba, sa tingin ko pa lang ngayon, malakihan din ang baba. Kung dire-diretso ang baba, baka may malaki din tayong rollback. Yun nga lang, kung didiretso, sana dumiretso na yung price decrease hanggang Friday. Para sa MBC TV Network News, ito si Winnie-Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Intramuros makikiisa sa Pride Month. Makulay at makabuluhang selebrasyon ng Pride Month ang inaasahan ngayong Biyernes, June 27, sa Instituto Cervantes Intramuros Casa Azul Plaza San Luis Complex. Ang event na pinamagatang Orgullo 2025 ay magsisimula mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Tampok ang sining, diskusyon, tula, at musika, lahat para sa pagdiriwang ng pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba, at pag-ibig sa lahat ng anyo. Ito ay ilan sa mga highlights ay ang mural painting mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7:30 ng gabi kasama ang Bando Arts Collective Roundtable Discussion sa temang Inclusion at Wika mula alas 5 ng hapon, Open Mic Poetry Recital mula alas 6:30 ng gabi, at DJ Session mula alas 7:30 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama sina Jeff Rojas, Daryl Passion, at Bando Arts. Libre at bukas ang lahat ng aktibidad sa publiko. Ang Orgullo 2025 ay inorganisa ng Instituto Cervantes de Manila, sa pakikipagtulungan ng Embassy of Spain at Intramuros Administration. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.